قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ipagpapatuloy po natin ang ating pagbibigay ng paliwanag tungkol po sa ating pinag-aralan tungkol po sa akida o tinatawag na pananampalataya. Dahil sa ang una-unang nabanggit sa Quran na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tungkol sa kanyang kaisahan. Ang una-unang nabanggit na utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, banal na Quran, ay tungkol sa kanyang kaisahan. At ganun din ang una-unang nabanggit na pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na kasulatan ay tungkol sa pagtatambal sa kanya. Kaya isa po sa nararapat maunawaan ay ang maunawaan ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maunawaan ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang po sa mga kitab o mga libro na naisulat na ito po ay nagbigay ng paliwanag tungkol sa tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang libro, kitab na isinulat ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito po ay upang magiging malinaw sa atin at hindi po tayo mahirapan sa pag-uunawa sa kitab na ito, libro na ito, ay idadaan po natin ito sa katanungan. Idadaan po natin ito sa katanungan. Ang una-unang katanungan ay ma mawdu'u kitab at-tauhid. Ano daw ang paksa sa libro na Kitab at-Tauhid? Ano ang paksa sa libro na Kitab at-Tauhid? Ang sagot sa ganitong katanungan ay ang pagbabanggit sa anuman ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sugo. So makanilang lahat ang kapayapaan min tauhidil uluhiyati wal ibadah, tungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa kanya. Ang ibig po sabihin, ang paksa na kung saan ay nabanggit sa kitab o libro na Kitab at-Tauhid na ito ay naisulat ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ay tungkol sa pagbabanggit sa mga bagay
na kung saan ito ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sugo, alayhimus salatu wassalam, tungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa kanya sa pamamagitan ng mga katibayan mula sa banal na Quran at mula sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagbabanggit sa mga bagay na ito ay kanyang mapapawala ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng malaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa ang malaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong isang bagay gawain na mapapawalan niya ang kaisahan, paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya ang pagbabangkit sa mga bagay na ang kanyang mapapawala ay ang pagiging ganap ng paniniwala ng isang alipin, isang tao sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng maliit na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. As-sirku al-asghar. Ngayon, ang kailangan po natin maunawaan ay ano po ang tinatawag na tauhid. Ano ang kahulugan na tinatawag o ano ang kahulugan ng tauhid, kaisahan ng Allah. At ang nararapat din sa atin maunawaan ano ang mga uri at mga klase ng tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama ang pagbabanggit sa anuman pinaniwalaan ng mga taong mga musyrik, mga taong gumagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at anuman ang kanilang hindi pinaniwalaan. Dahil sa ang mga musyrik, tinatawag na mga musyrik, ay mayroon silang pinaniwalaan na isa o kabilang sa mga uring kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroon din silang tinanggihan sa isa sa mga uring kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinatawag o ang kahulugan ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid, wa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ito ang kahulugan ng salitang tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibada, ang pagbubukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsamba sa kanya. Ang pagbubukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsamba sa kanya. Tungkol naman sa klase ng kaisahan o tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nasa tatlong klase o ito ay nasa tatlong uri. Sa tatlong uring tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, malalaman po natin kung ano ang pinaniwalaan dito ng mga musyrik at ano ang tinanggihan nila sa tatlong uring kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang klase ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tawag sa kanya ay tauhidur rububiyah. Tauhidu ar-rububiyah. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain o sa kanyang pagkakapanginoon
na ang tinutukoy na kahulugan ay ang pag-uunawa at paniniwala, katiyakan ng ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay ibinubukod tangi sa tungkol sa paglikha at tungkol sa pagbibigay ng panustos o tungkol sa pangangasiwa sa lahat ng mga pangyayari. Ito ang unang klase ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tawag sa kanya ay Tauhidu Ar-Rububiyyah. Tauhidu Ar-Rububiyyah, na ang kahulugan ay ang pag-uunawa kasama ang paniniwala na katiyakan ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay ibinubukod tangi tungkol sa paglikha at pagbibigay ng panustos at pangangasiwa sa lahat ng mga linikha. Ang ganito daw klase na kaisahan o tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito daw ay pinaniwalaan ng mga musyrik. Ito daw ay pinaniwalaan ng mga musyrik. Ibig sabihin na ang mga musyrik mapagtambal o gumagawa ng pagtatambal sa mga gawain pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinaniwalaan nila na ang tagapaglikha halimbawa ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, at pinaniwalaan nila ang tagapagbigay ng panustos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinaniwalaan nila ang pangasiwa sa lahat ng mga linikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ito sa klaseng tauhid na pinaniwalaan ng mga musyrik. So dahil sa ito ay kanilang pinaniwalaan, ito ba ay maipapasok niya sila sa relihiyon ng Islam? Sinabi po ng mga ulama o mga scholar, walam yudkhilhum fil Islam. Kahit nagkaroon ng mga musyrik ng paniniwala sa ganitong uring kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya sila naipasok sa relihiyon ng Islam. Bilang katibayan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah. Kung tatanungin mo sila o Muhammad, man khalaqahum, kung sino ang lumikha sa kanila, layaqulunna Allah, na ang kanilang masasabi ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay tungkol po sa mga musyrik. Kung tatanungin sila kung sino ang lumikha sa kanila, ay ang kanilang sasabihin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din kung ang itatanong sa kanila, sino ang nagbibigay sa kanila ng panustos, ang kanilang isasagot ay ang Allah. Ganoon din kung ang itatanong sa kanila, sino ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linika, ang kanilang maisasagot ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang klase ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga magagandang pangalan at mga matataas na katangian, na ang tinutukoy na kahulugan ay ang pagbibigay ng katangian sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbibigay ng katangian para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na kung saan ay ito ay ibinigay na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili. Kung mayroon naman na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na katangian sa kanyang sarili, ay kailangan mapaniwalaan o maibukod tangi
ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sa kanyang mga magagandang pangalan at sa kanyang mga matataas na katangian. Yun ang tinutukoy sa pangalawang klase ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidul asma'i was sifat, ang kaisahan ng Allah sa kanyang mga magagandang pangalan at kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga matataas na katangian. Ang tinutukoy dito na kahulugan ay ang pagbibigay ng katangian sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na katangian sa kanyang sarili. Ito po ay nabanggit sa kanyang banal na kasulatan, o di kaya ano man ang ibinigay na katangian ng kanyang sugo sa kanya. Halimbawa, si Propeta Muhammad ay mayroon siyang nabanggit na kasama sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon naman ibinigay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katangian sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nararapat din ibigay na katangian ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa pamamaraan na bumabagay sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamaraan na ito po ay bumabagay sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ganitong klaseng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalawang klase ng tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito din ay pinaniwalaan ng mga musyrik. Pinaniwalaan ng mga taong mapagtambal o gumagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinaniwalaan ng ilan sa mga musyrik at ito ay tinanggihan naman ng ilan sa kanila. Ito ay tinanggihan naman ng ilan sa kanila. Ang pangatlong klase ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya, ang tawag sa Kanya dito ay tauhidul uluhiyah, na ang kahulugan o tinutukoy na kahulugan sa tauhidul uluhiyah, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya, wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarika lahu. Ang pagkakaroon ng taos-puso ikhlas sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang katambal, ang nag-iisa na walang katambal sa lahat ng mga uring pagsamba sa Kanya. Ang ibig sabihin ay ang pagkakaroon, ang tinutukoy na tauhidul uluhiyah, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya, ay ang pagkakaroon ng ikhlas o taos-puso para sa Allah na nag-iisa na walang katambal sa lahat ng mga klaseng pagsamba na ito po ay isinasabuhay, isinasagawan ng isang alipin. Katulad ng isang gawain ng ating mga puso na ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay kabilang sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagmamahal sa Allah sa pamamagitan ng ating mga puso. Wal khawf, at katulad ng pagkakatakot sa Kanya. Ito po ay kabilang sa mga gawain ng ating mga puso, kabilang kasama sa mga uring pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang nagsasabuhay sa ganitong klaseng pagsamba ay ang ating mga puso, ang pagkakaroon ng pagkakatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganon din ang pag-asa, ang pag-asa sa mga kabutihan ay nararapat po
ah, ito nararapat po isabuhay ng taos-puso para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganun din ang pagtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang din ito sa mga uring pagsamba, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kailangan po na magkaroon po tayo ng taos-puso sa mga ganitong uring pagsamba. Katulad din ng panalangin at dua. Kailangan din magkaroon po tayo ng ikhlas o tinatawag na taos-puso sa ganitong uring pagsamba. So ito ang tatlong klase na kaisahan, tatlong klase ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pangatlong klase ng tauhid, ito daw ay tinanggihan ng mga musyrik. Ito daw ang tinanggihan, ibig sabihin na hindi pinaniwalaan ng mga musyrik o hindi isinasabuhay ng mga musyrik. Sa unang klaseng tauhid, ito ay kanilang pinaniwalaan. Ang kaisa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagkakapanginoon o sa kanyang mga gawain, o di kaya ang kaisa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang magagandang pangalan o mga matataas na katangian. Ang dalawang tauhid na ito ay pinaniwalaan ng mga musyrik. Pero kahit ito ay kanilang pinaniwalaan, hindi niya sila naipasok sa relihiyon ng Islam. Ang ibig po sabihin, sila ay hindi matatawag na mga Muslim. Dahil sa ang kanilang hindi pinaniwalaan sa tatlong klase ng tauhid, kaisa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang kaisa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba sa Kanya. Sila ay naniniwala ang tagapaglikha ay ang Allah, sila ay naniniwala ang tagapagbigay ng panustos ay ang Allah, sila ay naniniwala ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay naniniwala na ang taga nagmamayari sa lahat ng mga bagay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kapag isinasabuhay nila ang isa sa mga uring pagsamba, ito ay gumagawa sila ng katambal o kumukuha sila ng katambal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, katulad ng isang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang panalangin, sila ay nanalangin sa maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. O di kaya ang pagtitiwala, sila ay nagtitiwala sa maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa tinanggihan nila ang pangatlong klase na kaisa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay matatawag na mga musyrik. Sila ay matatawag na mga musyrik at sila ay hindi nakapasok sa relihiyon ng Islam kahit nagkaroon sila ng paniniwala sa ilan sa mga klaseng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi sila nakapasok sa relihiyon ng Islam at sila ay hindi matatawag na mga Muslim. So ito po ang nararapat po natin maunawaan. Ano po ang paksa sa libro na Tauhid, na ito po ay isinulat ni Muhammad ibn Abdul Wahhab, at ano ang kahulugan sa tinatawag na Tauhid, ano ang ibig sabihin, ano ang kahulugan ng Tauhid, at
ano ang klase ng kaisahan o tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ano ang klaseng tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay pinaniwalaan ng mga musyrik, at kahit ito ay kanilang pinaniwalaan, ay hindi niya sila naipasok sa relihiyon ng Islam. Ibig sabihin ay hindi sila matatawag na Muslim, kundi sila ay mananatili sa pagiging musyrik o mapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po ay maunawaan po natin anuman ang ating naipaliwanag, at idalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala kanyang tayo ay kanyang pahintulutan upang maunawaan natin ang kanyang kaisahan sa tatlong kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.